Alright guys, what is up? It's me, Captain Paul, and welcome back to my vlog. Ayan, thank you pala kay boss. Ayan. Ayan, thank you kay Sir Aren. Ayan, naka-vlog tayo. Ayan. Ayan. So siya yung nag-atid sa Bistrom guys. Galing din siya ng vegan to sa invitational ride doon. So ayan. So maraming salamat sir ha. Mauna na ako. Okay, see you. Boss Marlon, thank you. So ito guys, 2023 Suzuki V-Strom 800DE. So first impression, mataas. Mataas guys. So ang height ko, ayan, nakatiptoe ako ng konti. I am 183 centimeters. Ang weight nito, it's 230. Pagka naka-stop ka, feel mo talaga yung 230 guys. Pero once nasa daan ka na at umaandar na siya guys, napakasarap na niyang dalhin guys. Hindi na siya parang 230 kilograms. Let's fix the side mirrors. Ang taas ng handlebar niya, so masarap to pagka nakatayo ka. And then very comfy yung kanyang ergonomics. By the way, naka 21-inch wheels to guys sa harapan, 17 sa likod. Yan, 21-inch. Talagang pwedeng pang trail or maybe semi-off-road. And naka quick shifter na rin pala to guys. Quick shifter up and down. Meron siyang ABS syempre, traction control, power modes. Kung magti-trail ka, pwede mong i-turn off yung kanyang ABS sa likod. Power modes, meron siyang A, B, and C, TC1, 2, and 3, 20-liter tank capacity. And then ang ground clearance ito guys, nasa 220 millimeters. Ang travel ng kanyang front suspension, 220 din. Pati sa likod, 220 din. So, I mean, it's really meant for adventure touring, light trail. So, mataas yung motor na to, mataas. So, sa ground clearance, wala kang problema dito. And then sa comfort, definitely comfortable kahit siguro yun nga, 1 week kang mag-ride dito guys, hindi ka mapapagod ng gusto dahil nga napaka-comfortable niyang i-ride. Malambot yung seat, suspension, na-absorb na maayos yung mga bumps because of the 21-inch wheel sa harapan. Sa likod 17 pa rin naman. This is a new engine from Suzuki guys. This is a parallel twin 800cc liquid cooled, 4 valves per cylinder. And then ang firing order nito guys, 270 degree. So yung kanyang exhaust note maganda rin. And when it comes to torque, meron ding ibubuga, di ba? So yun ang maganda pagka naka 270 degree firing order ka. Maganda talaga yung kanyang torque and mid-range. Ang fuel consumption nito nasa 22 or 23 kilometer per liter. So matipid na rin. Not bad, 'di ba? Ang fuel range niya, full tank around more or less 300 kilometers. Wide handlebar na mataas. Ayan, pag tumayo ka guys, oh. Kitang-kita mo ang taas nung range na nakikita mo. So napakaganda niyang gamitin. And then yung kanyang mga foot pegs naka-rubber. Pero I think pwede mo tanggalin yung rubber ito pag nasa trail ka para hindi siya ganun madulas. And then what else? Ayan, meron siyang built-in hand guards or lever guards. Ride-by-wire. Okay, ride-by-wire. Meron siyang RPM assist and easy start. Sleeper clutch syempre. So ang isa sa mga nagustuhan ko guys, yung kanyang easy start button. So one click lang. And then yung kanyang RPM assist. So para hindi mag-stall yung motor, automatic pag release mo ng clutch, nag-i-increase yung RPM nya. Okay? So hindi ka mamamatayan. So yun yung isa sa mga magandang features ng Suzuki. Grabe. Excited na ako sa North Loop namin guys. Pili ko talaga mag-enjoy ako dito. Ito talaga yung mga motor na nababagay sa North Loop
sa mga endurance ride. So kung naghahanap kayo, yan, marapit na ang Boss Ironman guys. So eto, tingnan nyo tong Suzuki V-Strom 800DE. So ang price nito nasa 699, okay, 700,000. Not bad for its specs. Napakarami mong pwedeng magawa dito sa kanyang technology. Di naman siya naiiwan. Ayun nga, up and down quick shifter, ABS, traction control. Wala lang siyang IMU. Okay, so yun lang ang wala siya guys. Wala siyang lean sensitivity. So meron siyang 62 horsepower and 78 Newton meter of torque. So para sa isang adventure touring na motor, it's more than enough. Ang power nito, down low talaga and mid. Pero sabi nung ni Sir Lawrence, umabot naman daw ng 200 plus, 205 or 10, which is not bad, di ba? Para sa isang adventure touring bike. And pagka adventure touring, hindi mo naman kailangan yung top end eh. Ang kailangan mo dito ay yung arangkada and mid-range power. Kasi usually may yung mga adventure touring bikes, nilalagyan nila ng mga panniers, top box, so medyo mabigat yung motor. And then may mga added weights pa, di ba? So kailangan talaga malakas ang torque ng isang adventure touring bike para easy lang sa mga overtaking. Ang sarap niyang gamitin guys, yung center of gravity niya nasa ilalim din. Pag umaandar parang wala lang. So ikot lang tayo dito guys, dito sa may Eco Park. Hanap tayo na medyo magandang lugar para mabigyan ko kayo ng walk around dito sa V-Strom 800DE. Alright. So sa mga likuan guys, ang adventure bike or touring bike, medyo iba yung liko nito. Lean out. So lean out, pupush mo yung bike kung saan ka liliko, and then yung body mo on the other side. So ganoon yung niya, lalo na pag sa mga slow turn. So ganoon ang adventure bike. So hindi siya kamukha ng mga naked or sports bike. So yung kanyang wind deflection, hindi ganoon kaganda dahil nga maliit lang yung kanyang windshield or visor. So ramdam ko lahat ng hangin dito sa helmet ko. Sa chest wala, pero narinig ko yung hangin dito sa helmet ko, maingay. So dito lahat pumupunta yung hangin. I think meron naman aftermarket ang Suzuki. Pwede mong palitan yan ng medyo mas mataas kung gusto mo ng mas ma-deflect yung hangin. So naka A mode tayo, which is the most sensitive, and TC2, and then ABS1. Vibration around 5,000 to 6,000 RPM. Nararamdaman ko sa foot peg and sa handlebar. Pero pag tinaas mo yung RPM nya ng 8,000, nawawala. Ito yung ating natatanaw pag nakatayo ka dito sa V-Strom na to. Mataas yung kanyang handlebar eh. Mataas talagang, tapos yung tangke niya sakto lang din. From 6th gear guys, ayan. Malakas din talaga yung kanyang hatak eh, no? Imaginein mo nasa 6th gear ka na pero maganda pa rin yung kanyang hatak. Maganda yung braking power niya. I'm not sure kung Nissin to o Brembo, mamaya check natin guys. Ayan, so doon tayo siguro. Ayun no. May gravel doon no. Puro alkabok. Ganda rito ah. First time ko mag-ride dito. I think papunta na ng Porac to eh. Tsaka Angeles. Grabe, wala akong masabi dito. Medyo speechless ako. Sa looks, I mean, ang looks kasi very subjective yan eh. It depends on the eye of the beholder, sabi nga nila. Depende kung ano yung trip mo.
Okay, pwedeng para sa akin, okay to, para sa iba hindi, very subjective. U-turn na lang tayo. Baka mapalayo tayo ng sobra. Mag-enjoy tayo sa ride. Kailangan pa natin pagas. So 2 bars na lang to. Ito, i-U-turn tayo dito. Alright. So sa mga slow turn, iba ang slow turn ng ano ng adventure bike. So ganun siya. Ayan. Kina-counterbalance mo siya. Okay, so para hindi ka tumumba. Alright guys, so ito, bigyan ko kayo ng walk around dito sa ating V-Strom 800DE. So ito yung kanyang front face. So you can see guys, naka dual projector headlight siya, low beam and high beam. And then para siyang ano S1, and then LED signal lights na yan, front and rear. Etong kanyang windshield napakaliit lang eh. Pero adjustable siya, but kailangan mo siyang tanggalin yung tornilyo. So I think nasa highest adjustment na to. So ayan, bababa lang siya. I think pwede mo naman palitan to. Ayan, and then dito meron siyang front beak. Ayan, 220mm yung kanyang front suspension travel. And then naka dual rotor syempre. Naka 4 piston calipers actually mounted na from Nissin. And then 21-inch rims. Unfortunately hindi pa siya tubeless ready. Pero I suggest you can bring your own tube and tools pag nagra-ride ka. Para just in case maplatan ka, may ready ka. And then naka Dunlop Trail Max Mixed Tour na 90/90 sa harapan. Likod guys, meron siyang 150/70. Ayan. 150/70 na gulong. Ayan, Dunlop Mixed Tour. And then naka trellis frame na steel. Ayan, meron na siyang kabitan ng top box. May grab bar siya dito. Yung kanyang seat is one piece, malambot sa pillion and sa rider. 20 liters na tank capacity. And then you can see yung kanyang handlebar guys, mataas. And then naka back sweep, mas malapit sa rider. Ayan oh. So masarap siyang tayuan kasi nga hindi mo kailangan extend yung kamay mo malapit sa iyo, 'di ba? Kaya ang sarap niya pag nakatayo ka, parang ano lang, easy lang. And then 5-inch na TFT display. Ayan. Ayan. So kanina naka-white yan eh. So pwede siyang white, I think pwede siyang white and black. Hindi ko lang alam paano siya palitan. Ito yung kanyang tachometer, TC, and then power modes, ABS. So power modes, ABC meron siya. ABS 1 and 2 pwede mong adjust, pwede mong i-off. TC 1, 2, 3. And then meron siyang gravel mode guys. And then yung gravel mode niya, pwede mo rin i-off yung ABS mo. Yan guys. Yan. So pagka nagte-trail ka, maganda yan, pwede mong skid yung sa likod mo. So balik natin sa kanina. And then dito makikita nyo yung up and down quick shifter. And then gear indicator, speedometer, fuel mileage, trip 1, trip B, temperature, air intake temperature. So maganda yung kanyang dash, malinaw guys. Tapos adjustable yung kanyang suspension. Preload syempre, tension and compression. So ayan. Itong engine na to guys is shares the same engine ng GSX 8S. Dito maganda naman yung quality ng kanyang plastic. May plastic din dito. Yan. Tapos meron na siyang built-in kasama na radiator guard, so hindi ka na kailangan bumili. 'Di ba? Which is good. And then 43mm na upside down forks. Yung nga 220mm yung kanyang travel. Napakaganda. Stopping power, okay naman yung Nissin. Then meron siya ditong plastic na skid guard. I think this is preload. Yes, preload adjuster. Yan, kung gusto mo medyo tigasan ng konti, lambutan, depende sa trail na gusto mo or terrain. Pero now, naka-stock mode dyan, so wala tayong ginagalaw dyan guys. So gear up na tayo, pagas muna tayo guys. So excited na ako sa aming North Loop. Ayan, shout out again, V-Strom Adventure Philippines, kay Sir Pat, yung founder ng VAP, kay Ma'am Mean ng Suzuki Philippines. So thank you for inviting me sa
North Loop ride. Yan, 4 na araw yan guys. So may mga dadaanan kaming ruta guys na hindi familiar sa akin. So hindi namin dinaanan nung Ironman. Yan, so medyo challenging sa akin to. Pero I think chill lang naman. Enjoy lang yung ride, 'di ba? At saka yung mga kasama ko very well disciplined naman sa mga pagra-ride, sina Sir Pat. Kaya gustong-gusto kong kasama nag-ride yung mga yan. Napaka-organized ng kanilang grupo. At alam mong hindi kanila papabayaan. Grabe, oh. Hindi mo siya i-banking. Ang sarap niya i-banking. Napakaganda motor. Napaka-smooth. Napaka-smooth na throttle. Quick shifter. Maganda yung suspension. Yung handling, napakaganda. What else could you ask for? Again, thank you for watching. Kung di ka pa nakasubscribe, please hit that subscribe button. Isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga vlogs. And paki-like and share na rin. Ayan, so again, thank you for watching. Abangan nyo guys yung North Loop namin. Ayan, so with Bistrom Adventure Philippines and Suzuki. So thank you for watching. Keep safe and God bless.